بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo pa rin ay nasa pagtatalakay, pagpapaliwanag sa aklat ni Sheikh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ang kanyang aklat na Al-Usul Al-Thalatha wa Adillatuha, ang tatlong saligan at mga katibayan nito. Sa last week, sa huling episode, ay ang pinakahuling tinalakay natin ay yung mga uri ng ibada. Kasi ang aslul awwal ay ang pagkilala sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at ang binigyan din natin doon, binigyan din ni Sheikh Imam ay yung tauhid. Ibig sabihin dapat ialay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ano pa mang pagsamba, lahat ng uri ng pagsamba. So nabanggit siya ng mga halimbawa, okay, mga pangunahin o di kaya mga halimbawa lamang ng mga pagsamba. Hindi ito lamang ang uri ng pagsamba, napakarami ng mga uri ng pagsamba, subalit nagbanggit lamang siya ng mga ilang halimbawa na dapat ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga katibayan, mga dalil mula sa Quran. So, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon lamang tayong usapin, masala na tatalakayin dahil nga nabanggit natin yung pagsambang tawakkul na dapat ialay ukol kay Allah subhanahu wa ta'ala, at mayroong isang masala usapin doon na dapat nating maunawaan. Okay? Dapat nating maunawaan at may kaugnayan sa paniniwala, doktrina. Okay? Kasi nabanggit natin na ang tawakkul, kabilang sa diwa o kahulugan ng tawakkul ay yung mananalig ka, magtitiwala ka ng buong pananalig, makatotohanan ng pagtitiwala mula sa puso mo na wala nang magdudulot ng kabutihan. Siya Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng rizq, biyaya, kabutihan. No, walang magdudulot ng kabutihan libang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at walang magsasanhi ng o di kaya pipigil sa kasamaan o di kaya magsasanhi ng kasamaan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a akhdhil asbab. Ibig sabihin pagkuha, paggawa sa mga asbab, kaparaanan o mga dahilan. Okay? Ibig sabihin, inalimbawa natin sa paghahanap ng hanapbuhay. Okay? Ikaw ay magtatawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hihiling ka o di kaya magtatawakkul, mananalig, ang puso mo magtitiwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa iyo ng rizq. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay, magdudulot, magsasanhi ng biyaya, pagpapala, rizq. Dahil nga siya ay ar-razik, ar-razak. Okay? At magtatawakkul ko, may mananalig ang iyong puso na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang magdudulot sa iyo nito, no, ng rizq. Subalit, gagawin mo yung kaparaanan, mga magiging dahilan ng pagkuha, pagiging sanhi o di kaya upang makuha ang rizq. Ibig sabihin, maghahanap buhay ka. Okay? Akhdhil asbab, kaparaan. Kabilang yan sa tawakkul, at hindi nagkakasalungatan ang tawakkul at ang pagkuha ng kaparaanan. Basta ang kaparaanan ay kabilang sa mga ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nabanggit dito, natatalakay natin na ang mga tao ay nahahati sa tatlong pangkat o tatlong grupo hinggil sa usaping paniniwala, no, sa asbab, kaparaanan. Hinggil tatlong pangkat, grupo na hati, no? Ang mga tao sa hinggil sa usaping paniniwala sa asbab o kaparaanan. So mahalagang topic ito dahil may mga ilang tao na nagmalabis sa kaparaanan o di kaya nakakagawa na sila ng shirk. Okay, so anong dahilan? Ito ang tatalakay natin. Unang pangkat, unang grupo, pangkat na naniniwala at ginawa nilang kaparaanan. Ginawa nilang kaparaanan ng isang bagay na ginawa itong kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay tama, matuwid.
tama, pwedeng tangkilikin. Dahil mismo si Allah subhanahu wa ta'ala, ang bagay na ginawa mong kaparaanan ay ginawa niyang sabab, kaparaanan. Anong halimbawa nito? Halimbawa, ang ruqya ash-shar'iyya, yung kaparaanan sa pagtanggal ng sakit na nabanggit sa Quran, mula sa Quran. Halimbawa, ang Quran babasahin natin sa may sakit, o di kaya mga duang nabanggit sa hadith. Ito yung tinatawag na ruqya ash-shar'iyya, panggagamot na ayon sa Sharia, ayon sa Quran at Sunnah ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. So pwede natin itong kunin, gawing kaparaanan dahil mismo ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ginawa niyang sabab. Ikalawa, physical na kaparaanan, no, katulad ng panggagamot. Okay, katulad ng gamot, no, pag tangkili o di ka pag-inom ng gamot. So ginawa din tong, kasi may physical na effect at physical na kaparaanan. Okay, halimbawa ang pag-inom ng gamot, pinag-aralan ng mga doktor halimbawa na ang pag-inom ng medical o di ka paracetamol nakakawala ng sakit ng ulo, dahil pinag-aralan nila ito, napatunay nila. At si Allah subhanahu wa ta'ala nabanggit na ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa. Hindi ibinaba ni Allah, hindi nagbaba si Allah subhanahu wa ta'ala ng sakit maliban na lamang na nagbaba siya ng gamot. Okay, so may mga sakit na pinag-aralan ng mga doktor, Muslim na mga doktor o mga Kristiyanong doktor, kung ano yung gamot nito, at minsan napapatunay nila sa ilang mga natural at ginagawa nilang gamot. Okay, bilang gamot sa sakit na ito. So physical effect, nakikita na talaga natin yung effect. Okay, halimbawa yung sugat, Mirtayulet, okay, nilalagyan natin kaparaanan dahil yung Mirtayulet ay panggamot sa sugat. So nakikita mismo natin, nasasaksihan natin yung epekto ng paggaling. So ito ay ginawang kaparaanan at ginawang dahilan, at pwedeng tangkilikit ang kaparaanan na ito. Basta ang tulad ng nabanggit natin, iinom tayo ng gamot, gagawin lamang nating dahilan. Ang tunay nagpapagaling, no, nagpapagaling sa mga sakit ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang musabbib, siya ang nagpapagaling. Ang gamot ay sabab lamang, dahilan lamang. So dapat nating ituwid ang ating intensyon sa pagtangkilik sa kaparaanan na ito nabanggit natin. Sa ikalawang pangkat, balik na naman tayo, ikalawang grupo, pangkat na naniniwala at ginawa nilang kaparaanan ng isang bagay na hindi naman ito ginawang kaparaanan, sabab ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay isang maliit na shirk. Maliit na shirk, pagtatambal. Subhanallah. So, ginawa mong kaparaanan dahilan ang isang bagay na hindi ginawang kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa nito? Okay, maghalimbawa na naman tayo ang pagsuot ng anting-anting agimat bilang pangdepensa, no, sa mga sakuna o karamdaman o mga sehar. Okay, yung mga halimbawa lang, no, gumagamit ng anting-anting agimat, ano pa mang agimat, anting-anting para maproteksyonan, no, laban sa sakit o kasama ano pa man, no. Ito ay shirk, maliit na shirk, dahil itong ginawa niyang sabab ay hindi ginawang dahilan. Okay, walang, yung ibig sabihin, nagsuot ka ng anting-anting bilang protein, dito, haram ito. Okay, kasi ginawa mong dahilang kaparaanan, ang hindi ginawang dahilan kaparaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ibig sabihin, sinuot niya yung agimat at nakauna yung puso niya doon sa agimat na yon, na siya ang magdidepensa, magpoproteksyon sa kanya, no, laban sa sakit o karamdaman. Okay, so ito ay shirk dahil nawala yung tawakkul, pananalig, at yung ginawa mong sabab ay hindi ginawang sabab, dahilan, kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng mahal na propeta, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. No, sinumang magsuot ng anting-anting agimat ay tunay na siya ay nakagawa ng shirk. Pangatlong pangkat, paniniwala na ang mismong kaparaanan ang mismong nagdudulot, okay, ng epekto, at hawak niya halimbawa ang pagkamit ng kapakinabang at pagtulak sa pinsala. Ito ay isang malaking shirk. Subhanallah. So ibig sabihin, yung pagsuot ng agimat, ang hatol, pagsuot ng agimat, una, ito ay haram. Okay, dahil ang kaparaanan na ito ay hindi ginawang kaparaanan
ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang hatol niya ay nahati sa dalawa, maliit na shirk at malaking shirk. Kailan magiging maliit na shirk? Kapag walang ugnayan, na ibig sabihin hindi mo pinaniniwalaan na siya mismo nagdudulot o kaya na dumidepensa sa kasamaan. Ginawa mo lamang dahilan. Okay, kahit pinaniniwala mo siya, Allah subhanahu wa ta'ala ang magdudulot ng kabutihan at pumahad lang sa kapinsalaan. Subalit nagsusuot ka ng tamima, so nakakagawa ka ng kasalanan at maliit na shirk dahil nakaugnay doon yung puso mo. Okay, kahit naniniwala ka pa na si Allah ang musabbib. Okay, pangalawang hatol, nagiging malaking shirk kapag pinaniwalaan ng isang tao na yung mismong bagay na sinuot na tamima, siya ang nagdudulot ng kabutihan at naghahadlang ng kapinsalaan. Kapag ganito ang kanyang paniniwala, no, na sa puso niya ay siya ay nakakagawa ng malaking pagtatambal, no, malaking pagtatambal. So ito lamang ang binibigyan nating linaw, okay, mahalagang usapin hinggil sa tawakkul, okay, yung pagkuha sa kaparaanan o asbab. Okay, so pwedeng kunin, tangkilikin ang asbab, kaparaanan, basta kaparaanan na banggit sa Islam, ginawang dahilan kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mahal na propeta katulad ng ruqya syar'iyya at yung physical na kaparaanan katulad ng panggagamot o di kaya pagpunta sa doktor upang magpagamot. Ang mahalaga, no, ay paniniwala mo na sila o siya ang gamot ay dahilan. Ang tunay na musabbib, nagpapagaling ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin mong sabab, kaparaan ng dahilan lamang na doon ito ang gagawing dahilan ni Allah upang ikaw ay gumaling. Subalit ang nagdudulot ng tunay, nagdudulot, nagsasanhi upang ikaw ay gumaling mula sa ano pa mang sakit ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat ituwid natin ang ating akida, ang ating doktrina patungkol sa pagtangkilik sa mga asbab kaparaanan. Yung mga taong nagmalabis na ginawa na lang nilang dahilan yung mga ibang bagay na hindi ginawang kaparaanan. So nahulog sila sa shirk, maliit na shirk o di kay malaking shirk katulad ng pagtangkilik sa agimat, katulad din ng pagtangkilik sa mga pangpaswerte. Okay, so nawawala yung tawakkul. Okay, at itong kaparaanan na ito ay hindi ginawang kaparaanan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang makuha ang rizq ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ito ay nagiging shirk. Okay, nagiging shirk. So ito lamang ang ating paglilinaw hinggil sa bagay na ito. So ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang nabanggit ng ating Sheikh hinggil sa mga uri ng pagsamba. Tayo huminto sa inaba at tawakkul, okay, al-khashya. So tayo ay huminto hinggil sa inaba na yung pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa malalaking pagsamba at pinatunayan din ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran ng pagtatawbag, pagbabalik loob ay dapat iukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman sabi ng ating Sheikh, dalilul isti'ana. Ang dalil, ang isti'ana, paghingi ng tulong, no? At ito ay pagsamba. Ang dalil niya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ito sa suratul Fatiha. Araw-araw binabasa natin ito. Sa iyo lamang kami, ikaw lamang ang aming sasambahin, ya Allah, at sa iyo lamang kami humihingi ng tulong. Okay, sa iyo lamang kami humihingi ng tulong. Sabi ng mahal na propeta, idha sta'anta fasta'in billah. At kapag ikaw ay humiling ng tulong, ay humiling ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ang paghingi ng paghingi ng tulong ay maraming uri. Okay, nagiging wajib siya na dapat iukol kay Allah, nagiging jaiz, pwede sa ilang kalagayan, at nagiging haram, malaking pagtatambal. So dapat i-detalye natin bakit tayo nag-aaral ng ganitong pag-aaral para maunawaan natin. Okay, yung paghingi ng tulong na tinutukoy na ibada na dapat iukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So una dito, sabi ng Sheikh Uthaymin bilang pagpapaliwanag sa maiksing aklat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sabi niya, al-isti'ana wa hiya anwa'. Ito ay may tatlong may mga kategorya, uri.
kabilang dito sabi niya al-isti'ana billah, yung dapat iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa ayat at sa hadith. Ito yung isti'ana na naglalaman ng kamaludhul. Okay, ibig sabihin may pagdadakila at pagpapakumbaba. Okay? Na yung sa bagay na walang may kakayahan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ginagawa yung paghingi ng tulong na may pagdadakila, pagpapakumbaba, mataimtim. So itong paghingi ng tulong na ito ay nararapat lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, halimbawa, sa paghingi ng tulong hinggil sa iyong mga suliranin, sakuna, okay, na walang may kakayahan libang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, rizq. Okay, so dapat humingi ka lamang ng rizq. At tulad halimbawa ng gabay, patnubay, paghingi ng gabay, patnubay. So ang walang may kakayahan nito libang kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat iukol mo itong paghingi mo ng tulong ng rizq, paghingi ng gabay, patnubay, hidayah, paghingi ng upang gumaling ang iyong anak, ang iyong sakit. So dapat lamang iukol ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag iniukol mo, ialay mo sa iba, nakakagawa ka ng shirk, pagtatambal. Ikalawang uri ng paghingi ng pagtulong ay paghingi ng tulong sa ninilang. Halimbawa, kaibigan mo, tao, sa bagay na may kakayahan siya. Okay? Kaibigan mo na buhay, presensya, okay, na kausap mo, at sa bagay na kaya niya. Halimbawa lang, kasi sabi ng Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kayo ay magtulungan. So pwede kang humingi ng tulong sa kapatid mo sa bagay na may kakayahan siya. So pwede ito, jais, bagkus mabuting gawain. Halimbawa, ang kaibigan mo may problema at tawag ba rito, problema niya financially. So kaya mong tulungan sa salapi at humingi siya ng tulong sa iyo, so pwede mong tulungan. Utangan mo o kaya bigyan mo ng kawang gawa. So pwede mong tulungan. Ang paghingi sa ganitong kalagayan, pwede ang paghingi ng tulong sa kapatid mo, sa kaibigan mo, okay, sa relative mo. So ito ang basta sa bagay na may kakayahan siya, okay, sa kaparaanan na ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong uri, no, paghingi ng tulong sa mga namatay. Okay, isti'ana bil amwat. So halimbawa katulad ng ginagawa ng mga Sufi, mga lihis na sekta na humingi sila sa mga patay. So haliwdubila, nagdudua sila sa mga libingan, humingi ng tulong, okay, na pagalingin ang kanilang sakit, okay, wala sa kanilang sakuna, kalamidad. Ito ay shirk akbar. O di kaya buhay nga pero gaib, wala siya presensya ng tao, nasa malayo, tinatawag niya. So ito ay shirk din. Dahil ang gaib, yung taong nabuhay pero gaib siya, okay, na tinatawag niya. So kung mayroong mga taong humingi ng tulong sa ganitong pamamaran, ito ay shirk. Okay, dahil malayo ang tao at wala, kahit sa bagay na may kakayahan siya, pero malayo ang tao, tinatawag niya. Okay, so ito ay shirk, no? Ito ay shirk akbar. So yan ang detalye ng hukom ng isti'ana. Pangalawa, sabi ng ating Sheikh, wa dalil isti'adha, yung pagpapakupkop. Isti'adha, yung pagpapakupkop. Ito rin ay pagsamba. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul a'udhu birabbil falak, sa suratul falak, sabi mo, Muhammad, ako ay humihiling ng pagpapakupkop sa Panginoon ng gabi. Birabbil falak. Okay, so ang pagpapakupkop at saka sinabi din ni Allah, Kul a'udhu birabbin nas. So tayo ay nagpapakupkop lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagpapakupkop, ibig sabihin ng pagpapakupkop, kapag tayo ay halimbawa, ibig sabihin kasi ng pagpapakupkop ay paghingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon na pangalagaan niya nawa tayo mula sa kasamaan, sakit o kalamidad, sakuna, ano pa mang sakit, karamdaman. So yan ang dapat tayo ay humiling ng pagpapakupkop. Okay, nagpapakupkop tayo labang kay Shaitan. So si Allah lamang subhanahu wa ta'ala ang tanging magpo-protection hinggil sa ating mga nabanggit. So dapat tayo lamang ay nagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya sa mga katangian niya. So ito ang mga kategorya.
kay Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya kabilang sa mga katangian niya. Katulad halimbawa na nabanggit sa hadith, kul a'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ako ay nagpapakupkop mula sa mga nagpapakupkop sa pamamagitan ng mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala laban o mula sa kasamaan ng kanyang kasamaan na nilikha. Okay, kasamaan ng mga masamang nilikha. Okay, so yan ang kabilang sa pagpapakupkop sa katangian ng kabilang sa mga katangian ni Allah. Kabilang sa shirk na pagpapakupkop ay yung pagpapakupkop sa mga amwat o di kay mga ahya buhay na hindi na wala sa presensya o di kay wala silang kakayahan. Ito ay kabilang sa shirk. Katulad ng ginagawa ng mga salamangkero. Okay, mangkukulam na sila ay nagpapakupkop sa mga jin. Ito ay nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul jin, no, na sila ay yung mga mangkukulam, mga syaitan ay nagpapakupkop sila sa mga jin. Subhanallah. Ito ay shirk. Yung pagpapakupkop sa tao o di kaya pupunta ka sa isang lugar na safety, ito ay pinahintulot o di ka sa tao na magpapakupkop ka sa kanya, pupunta ka sa kanya na hingi ka ng proteksyon, no? Ang mahalaga sa bagay na may kakayahan siya. Okay, ibig sabihin halimbawa, ikaw ay nasa panganib, no? May mga nagbabanta sa iyo. So pupunta ka sa iyong kapatid, okay, para humingi ng proteksyon. Okay, na may kakayahan siya, nasa presensya niya. Okay, pupunta ka sa kanyang lugar, magtatago ka sa kanyang bahay. So ito ay pinahintulot ng relihiyong Islam. Okay, dalilul istighatha, yung paghihingi ng tulong. So yung istighatha, katulad din ng isti'ana, pero itong istighatha, ito yung paghingi ng saklolo. Sinasalin siya ng paghingi ng saklolo. So ito rin ay pagsamba na dapat iukol kay Allah. If tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Suratul Anfal, verse 9. Ito yung dalil nung kayo ay humingi ng saklolo, tulong sa inyong Panginoon ay tinugunan sa inyo. Ito yung panahon na kinailangan ng mahal na propeta at ng mga sahabat dun sa tawag ba rito, panahon ng digmaan. Yung detalye nito ay katulad din ng detalye natin sa isti'ana. Okay. Dalilu dhabah. Okay, ito ang didetalye natin. Mahalagang usapin ito. Yung pag-aalay, pagkatay, okay, pag-aalay ay dapat iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ay pagsamba. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sabihin mo Muhammad, ang aking salah, ang aking nusuk, ang aking pag-aalay, pagkatay, pag-aalay, no, ng ano pa mang hayop, okay, wa mahyaya, ang aking buhay, wa mamati, ang aking kamatayan, lillahi rabbil alamin, sa akin lamang ay kay Allah lamang, kay Allah lamang ko iaalay na Panginoon ng lahat ng nilalang, la syarika na at walang pagtatambal. At sinabi ng mahal na propeta sa isang hadith, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang mag-alay, no, ng kinatay liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ang dhabah ay may iba't ibang uri, no, nasa apat na kalagayan na binanggit ni Sheikh Uthaymin. Yung sabihin yung dhabah na lit'azim wa tadhallul wa taqarrub. So ibig sabihin yung dhabah, mag-aalay ka. Okay, magkakatay ka na mayroong pagdadakila, pagpapalapit, may kataimtiman, okay, sa kataimtiman. So pag-aalay na ibig sabihin magkakatay ka na gagawin mong pagsamba, na ibig sabihin may pagdadakila, pagtataimtim, pagsuko, pagpapalapit. Itong gawaing pagkakatay, pag-aalay ay dapat iukol lamang, no, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng udhiyah. Okay, na ginagawa itong pagsamba. So kapag ginawang pagsamba, dapat iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pag iniukol sa iba at itong pangalawang katangian, no, kategorya, ay inuukol yung dhabah, pagkatay na pagsamba. Kapag iniukol
inialay sa iba libang kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging shirk akbar. Halimbawa, pag yung ginagawa ng mga salamangker o mga mangkukulam na nag-aalay sila sa mga jin, okay, bilang pagsamba, pagdadakila sa kanila, okay, o kaya pagkatakot, natatakot sila, kaya nag-aalay sila ng dhabah. O halimbawa, ginagawa ng mga Kristiyano sa Christmas, nag-aalay sila ng mga kinatay para ialay kay Hesukristo, okay, bilang sa pagdadakila, no? Pagdadakila sa kanyang kapanganakan, ito ay shirk akbar. Okay? Dahil ang pagkatay ay ginawang pagsamba, pagpapalapit, no, sa iba libang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay shirk akbar. Halimbawa, isang Muslim, no, halimbawa ng ginagawa ng ilan, pagkaraan ng nakagawa ng bagong bahay, nag-aalay sila ng sacrifice, pag-aalay bilang pagdepensa nag-aalay sila sa gym upang maproteksyonan ang bahay o ang kanilang mga sarili mula sa kapinsalaan. So yung dhabah na yun ay iniaalay nila sa mga jinn. Okay, so ito ay shirk akbar. Subhanallah. Shirk akbar. So dapat natin to maging aware tayo sa gawain na ito. So yung dhabah na ito, pag ganitong uri ng gawain ay malaking pagtatambal. Kapag yung dhabah dapat na may pagsamba, pagdadakila, pagkatakot, dapat iukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pangatlong kalagayan o kategorya ng dhabah, halimbawa sabi ng ating Sheikh, magdadhabah ikram sa panauhin o di kaya sa walima, na ibig sabihin kanduri. Okay, ibig sabihin kinasal ka, so magkakanduri ka. So magdadhabah ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala at iahin mo sa walima. So ito ay pwede o di kaya nagiging sunnah. Okay, nagiging wajib o di kaya mustahab. So magdadhabah ka, kakatay ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala na ialay mo sa isang bisita dahil ipinag-uutos ng Islam ang pag-iikram sa bisita o di kaya ang pagkakanduri. So ito ay mabuting gawain, mustahab o di kaya pinahintulot, pinag-uutos. Okay? Pang-apat, nagkakatay ka para ibenta o di ka para lamang kainin, walang layunin. Kakatay ka lamang para ibenta. Okay? Hindi mo iniukol sa iba because wala kang layunin, walang hangarin, walang intensyon. Ang intensyon lamang ay ibebenta ang mga karne. Okay, so ito ay jais, pinahintulutan. Al-aslu fihi alibaha. Ang original na hatol ay pwede. Walang hangarin, walang intensyon. Nagkakatay ka lamang na para lang ibenta ang mga kinatay. Pero kakatay mo dapat sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay wajib sa pagkatay. No? Dapat katayin natin para maging halal ang kinatay, ay kakatay natin sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ibebenta mo, so ito ay jais, yajuz. Okay, bilang panghuli, mga kaibigan, mga kapatid, na nabanggit ng ating Sheikh ay yung nadhar, yung panunumpa. Okay? Ibig sabihin, yung nadhar, yung manunumpa ka. Yung isang bagay, hindi obligado sa'yo. Pero nanumpa ka, halimbawa, katulad ng, ang halimbawa ng nadhar ay yung, sabi mo, pag gumaling ako, ay nanunumpa ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay magpapakain. Okay? So, ang gawain, pagpapakain, hindi sa iyo obligado. So, dahil naging obliga lamang dahil sa panunumpa, nadhar mo. Okay? So, ito ay, ang nadhar ay isang uri ng gawain, pagsamba na kapag ginawa ay kailangan, gawin. Kapag ito ay ipinahintulot ng relihiyong Islam. May mga panuntunan, mga kaibigan, mga kapatid, na mga ahkam na naukol sa tinatawag na nadhar. Okay? So ito ay natalakay natin sa ating sual wa jawab. Okay? Sa mga tanong at sagot. Ito ay natalakay natin na itinalakay natin yung mga panuntunan hinggil sa panunumpa, yung nadhar, at yung mga kafara nito. So pwede nating i-comment sa video na ito hinggil sa mga ahkam ng nadhar na dapat iukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang nadhar ay may mga hatol nito, nagiging makruh, nagiging wajib. So pwede nyong i-review ang video
video na ito. So hanggang dito na lamang, dito nagtatapos ang pagtatalakay natin sa unang asal, unang saligan. Ang isusunod natin next week ang ikalawang saligan, ang ma'rifatu dinil Islam, ang pagkilala sa relihiyong Islam bilang ating relihiyon. At ito i-discuss, i-detalye natin. So naway naunawan natin. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.